Dahil hindi kontento sa rollback na yan, tuloy ang tigil pasada ng ilang grupo kanina. Ang hiling nilang 10 pisong dagdag pasahe ng mga jeepney, pinoproseso na ng LTFRB. Mula sa Mandaluyong City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Muling nagprotesta ang ilang grupo laban sa anilay kakulangan ng aksyon ng pamahalaan sa anilay kinakaharap nating krisis sa langis. Kulang na kulang ang rollback na ibinigay sa atin. Dahil di kontento sa rollback sa presyo ng petrolyo ngayong araw, back-to-back ang protesta ng grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City bilang bahagi ng panibagong nationwide strike. Kukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Git naman ng Piston, aksyonan na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ang kasalukuyang 13 pesos minimum fare, gusto nilang itaas sa 23 pesos. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utusan niya sa kanilang legal division ang pagproseso sa 10 pesos fare hike petition. May noise barrage naman sa Pasig. Sabay hingi ng pangunawa sa mga maapektuhang mga commuter. Pero sa ilang bahagi ng Paranaque, hindi ramdam ang tigil pasada dahil marami pa ring nasakyang jeepney. Sa Maynila, marami ring driver na hindi nakiisa sa strike. Kasi wala pa naman yung hanggat wala pa naman siguro mamaya-maya. Okay. Kani mag-umpisa, iititigil namin. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumibiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero Walang nakalagay na service contracting. Nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount. sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi nga ang paskil na signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Boss, ba't nakatupi yung site sa harapan? Naano lang po yung yung radiator. Pero ba't nakatupi yung discount? Hindi naman po naano lang yung radiator na initan. Kuya, bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na po kasi yung radiator, na po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Opo, sir. Nang tanungin namin ang ilang mga pasahero, Sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Ngayon lang din araw po na nagkaroon ng discount eh. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. pero ang ilan, ni 5, wala daw naranasang diskwento. Wala naman pong hindi ko din po alam eh. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magdi-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan upang masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Ayon sa guidelines ng Service Contracting Program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. At maaaring madisqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Samantala Mel, dito sa kinaroroonan natin sa isang jeepney terminal dito sa may Shaw Boulevard, kapansin-pansin na medyo kakaunti yung mga pampaserong jeep dito dahilan marahil kung kaya't nagkakaroon ng mahabang pila ng mga paserong naghahanap ng masasakyan. Tinanong natin yung ilang mga taga rito, yung mga dispatcher, at ayon sa kanila wala naman daw irregular, marahil daw ay na-traffic lang yung mga supposedly jeep na gagarahe dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.